hindi ko sure kung makaka-relate sa'kin yung mga tao. Feeling ko mas makaka-relate yung mga tao kung idi-discuss ko yung something from here, from within, from within, from here. Yung knowledge, more on ito kung anong ginagawa ko na podcast, daldalan, gano'n. Buhay-buhay, ganyan, slice of life, kamusta ka, okey ka lang ba? Gana years na 'to kahit na alam ko na naman yung sagot pero, my God, nagbi-blink ba yung ilaw? Okey okey universe, eto na. Tutuloy ko na. O sige, titigil ko na yung mga doubts ko. Sige, kasi parang ayaw niya ako mag-doubt, parang gusto niya na mag-gumaw ako. Kasi, discuss about generational curses. Ang dami ko puwedeng i-discuss about sa kung paano basahin yung ibang tao, gano'n. Like, wala na yung magic book ko. Yung ano, yung kay Robert Greene na Laws of Human Nature. Kasi up to now binabasa ko pa rin siya and ang dami kong aha moments na parang, "Oh my God, oo nga, next topic ko 'to. Oo nga, ay 'to next topic ko 'to. Ay next topic ko 'to." Mga gano'n. Kaso napipigilan ako kasi hindi ko alam kung paano siya ire-receive ng ninyo. If ever may nanonood nito, hindi ko alam kung ready ba yung mga tao na i-discuss yung mga gano'n. Kasi 'wag na ako masyadong mag-sugarcoat. Kasi in the future, if I'm going to discuss further, oh my God, mapa-oh my God na lang ako. Hi! Hello, video log. Um, Topic for today is, alam mo yung feeling na sigurado ka na sa path mo kaso naghahanap ka pa din ng sort of validation, confirmation, confirmation bias. Kasi parang alam mo yun, napapaisip pa rin ako na, hindi, feeling ko kailangan ko i-justify kung bakit ako nakakita ng angel numbers kahit na years na 'to, kahit na alam ko na naman yung sagot, pero my God, nagbi-blink ba yung ilaw? Okey okey universe, eto na. Tutuloy ko na. O sige, titigil ko na yung mga doubts ko. Sige, kasi parang ayaw niya ako mag-doubt, parang gusto niya na mag-gumaw ako. Kasi, share ko yung konting story kasi kahapon iba dapat yung, topic ko. Parang naghahanap ako ng topic and then, um, dapat about natal chart yung idi-discuss ko kasi parang marami ako na-discover lately nung chine-check ko yung sa natal chart ko. If you are into astrology, mas maintindihan mo yun. Pero kung, if you are not, then pasadahan ko lang. Parang natal charts, nung time na pinanganak tayo, yun yung screenshot nung, kalawakan. So, where the planets are aligned, the zodiacs, yung yeah, kung sa constellation, whatever. So, may alignment sila na yun lang yung para sa'yo lang. So, siguro kung meron kang mga kasabay sa ibang parts ng world na pinanganak on the same day, on the same hour, on the same minute, on the same second, why not, 'di ba? Ayun, so pare-pareho kayo ng natal chart, gano'n. So, hindi man ako professional dito, I'm not a professional, astrologer or I'm doing my own researches and for my personal, um, because gano'n ako, eh. Gusto ko mag-research, eh. Well, it's knowledge, gano'n. Parang educational purposes, entertainment purposes for me. So, marami ako na nakita about sa natal chart ko, dapat yun yung idi-discuss ko. Kaso for some reason, kahapon, hindi ko siya matuloy. Like, hindi ko mabuo yung story, hindi ko ma-conceptualize ng maayos kung paano siya magsisimula, kung paano siya magtatapos. Like, okay, para saan 'to? Gano'n, parang, "Nyeh, okey." So, and then ito pa, yung microphone ko bigla siya na-lowbat.
gano'n. Nakailang take ako, hindi ko bigla akong nawawala sa concentration. Parang may pumipigil, parang the universe is telling me na, "'Wag mo sabihin 'yan, kasi natal chart mo 'yan, eh." 'Pag 'pag kinuwento mo ng kinuwento 'yan, parang parang inopen book mo na rin yung sarili mo, gano'n. Like, yeah, possible wala namang magkaka-interest diyan, gano'n. Pero alam mo 'yun, what if they found out something about you na, okey, so ganyan ka pala. So in the future, 'pag may nakita kaming flaw against you, we can use that against you, mga gano'n. So parang, oo nga 'no, 'di ako nag-isip sa part na 'yun. Parang medyo oversharing 'yun. So parang medyo nalungkot ako, pero ayokong pangunahan yung universe kung anong ishe-share. So, yun lang, parang sinabi ko na lang, "Okey, bahala ka." Ta's biglang nakahiga lang ako dito kasi pinatay ko na lahat, pack up natin, tanggal ko na, gano'n. So, parang medyo bad trip ako na kailangan ko mag-record kasi kailangan kong mai-upload. Tapos bigla na lang ako nakatulog, nagising na lang ako bigla na parang umokey na uli yung pakiramdam ko. Parang I took a nap and then okey na. Ta's naisip ko na lang, "Hindi, sige, hayaan mo na lang. Kung may ma-record ka, may mare-record ka. Kung wala, eh di hintayin mo." 'Di ba? Darating at darating 'yan. Tapos kanina, may na-conceptualize na ako na bago. Biglang meron dumating na video bago ko umalis. About siya sa, cycles, 7 cycles of life. So, sinave ko siya siyempre. Kasi parang naisip ko, eto kaya ang gustong ipa-topic sa'kin ng universe, kaso nakita ko parang medyo madami siya, eh. Parang ano bang connection nito? Ano bang connection nun sa hinahanap ko? Ano bang nire-research ko? Anong connection, bakit 'to nagpakita sa'kin? Um, Recently may nakita rin kasi ako na na isang video, kaya ako biglang napatanong, like ano ba yung inire-research ko ngayon? Ano bang validation yung klase ng hinahanap ko? Um, may isang video ako, malayo pala ako. May isang video ako na nakita. Eto siya, yung, isang video galing kay, The Spiritual Cowboy, gano'n. Dumaan lang naman siya sa FYP, and yung point niya dun is nagtatanong kasi yung mga tao na parang, "Paano mo nalalaman na," tinagalog ko na siyempre. "Paano mo nalalaman na, the universe is sending you messages?" Tapos sabi niya, "Astrology." Parang yun daw kasing placement nung, Neptune dun sa natal chart mo. If you are into, astrology, mas maiintindihan mo yon. Pero kung hindi, try mo na lang na i-Google, gano'n. Or find this video in the sa TikTok, spiritual, cowboy, about the placements of Neptune in the natal chart. Parang sabi niya dun na, yeah, yung mga placement nung Neptune dun sa chart is kasi Neptune is about, spiritual, something gano'n. Parang okay, and then dun sa placement na nakalagay sa'kin is about death and, transformation, death and rebirth. So, I was like, oo nga 'no, it makes sense kasi nangyari 'to during the time na nawala sa'kin yung lahat. Hindi naman nawala ang lahat, pero gumuho yung mga meron ako. Yung mga pinanghahawakan ko is nawala sa'kin, mga gano'n. Hindi ko na masyadong i-elaborate, pero I'm on that, part. Parang yung kung sinasabi ng ibang mga tao is nasa rock bottom ako, gano'n. During the time na, I'm in the lowest, gano'n. 'Di ba naririnig mo na 'yun sa mga palabas or sa mga kuwento ng mga tao, that they are in the lowest, gano'n. So, nandun ako sa part na 'yun, and 'yun yung time na hindi ko alam kung anong gagawin ko sa buhay ko.
And then all of a sudden, may tumawag. Hello. Ganon, from the universe, ganon. Ayun, so nag-start na siya. Hindi ko rin naman alam kung about anything about the angel numbers, basta strange things happen. So anyway, 8 minutes na ako. Bibilisan ko na yung kwento ko. So doon siya nag-start. The placement of the Neptune biglang na-connect ko siya na parang oo nga no. And then nag-research din ako ng kaunti about sa placements ng Neptune. So syempre medyo iba-iba yung mga sinasabi kasi syempre iba-ibang astrologer yung nag-explain doon, or I don't know how their website works. Pero similar, something about spiritual. Okay, parang another validation sa hinahanap kong tanong. And then yung nakita ko recently is about the cycles, 7 cycles of life. Which is, doon na lang ko, yun yung mas i-discuss ko ngayon. Kasi, mas siya, mas relevant. Mas relevant ba? Or sabihin natin na pag in-explain ko, kasi syempre astrology, hindi naman lahat nakakaintindi nun sa astrology. Like, ang dami nga na hindi alam kung ano mga zodiac signs na meron tayo, di ba? So, parang, medyo mahirap i-explain yon. Mas gusto ko na i-reach out to if ever may makanood, ganun, na yung mas maiintindihan. Kasi, it's about life. Ganun, mas relevant to. Okay, bago ako mag-start, ding angel numbers, dahil pinag-uusapan ko na rin lang ang angel numbers. Habang kino-conceptualize ko tong yung concept ko, kanina nagpakita siya, 333. Parang after I took a bath, ganon. Ito yung last na nagpakita, 333. And then, nagpakita rin kanina, 222. And then, nagpakita din, 111. And then, kanina pa, bago, like yung pagka-uwi ko, 1212. Ito yung pinakauna kanina, 1212. So, yeah. This is divinely guided. Well, for me, I mean, kasi I do understand if you're not going to believe, but that's fine. I'm not trying to prove anything here. Oh my God, 1111. 1111. Oh my God, sorry na universe. Sige na, hindi na ako magdadalawang isip. Itutuloy ko na to. Bigla lang po ito kay 1111 sa screen. Okay, sige. Huwag na natin pagdodaan sa universe. Nagagalit na siya. Okay, discuss na natin si 7. Yung, ano ba to? Nawala tuloy ako. 7-year cycle. Okay, about the 7-year cycle. A 7-year cycle of life are a framework used to understand the natural progression and changes that occur throughout a person's life. Okay, so here's a basic, here is a comprehensive overview based on various perspectives. Yung binabasa ko is, kasi is galing siya dun sa So hindi ko to ginawa, ni research ko lang. Pero yun kasi lumabas dun sa TikTok AI, kasi 'di ba pag nagba-browse ka ng ng video, tapos parang meron doon na for further research, 'di ba? Meron doon link sa baba or somewhere na halimbawa pag binuksan mo yung comments, meron mga naka-highlight na words para if ever you want to further understand the context, click mo siya, 'di ba? So yan. So ito siya ha. Para lang gusto ko lang na I'm reading something na galing sa na hindi ko siya binasa. Ay, hindi ko siya binasa. Hindi ko siya sinulat para I'm reading just something. Magko-comment lang ako doon.
And it makes sense. So, pasadahan ko lang yung about dun sa 7-year cycle. So, kung tatagalugin ko ito, parang ang gusto lang niya sabihin do sa 7-year cycle, um, yung buhay natin is nahahati siya na for every 7 years. Kailangan pa ako. Every 7 years, may mga changes na nangyayari sa buhay natin. So, di ba kasi usually ang alam natin is stages of life. For example, yung pinakauna, infancy, and then adolescence, youth, young adulthood, and maturity. Mga ganon. So, binabasa ko rin lang yung galing doon. So, if you want to further research, type mo doon sa, sa search bar ng TikTok. Ganon. Yun din yung lalabas. And then the last here is wisdom. So, ganun yung pagkakaalam natin na parang, teen years, um, yeah, adulthood, ganun. Tapos may kanya-kanya siya mga date from 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21, 21 to 28, and so on. So, yung cycles nun is 7 din siya. So, pasadaan ko lang bago ko i-point dun sa hinahanap ko. So, yung pinakauna is cycle of feeling. Ganun. Hindi ko na siya i-discuss ng isa-isa ha. Parang ang point ko lang naman is hanapin yung something about dun sa spiritual part. Ganun. And maybe before that, kasi dun ako mas mag-explain. Okay, doon sa number 1 is cycle of feeling, which is yung 0 to 7 years old. Cycle of intellect, 7 to 14 years old. Cycle of identity, 14 to 21 years old. Cycle of maturity is 21 to 28. Cycle of self-understanding is 28 to 35. And cycle of spiritual abundance is 35 to 42. So, yun yung hinahanap ko. Kasi nandun ako sa part na parang ding ding ding, medyo nagtugma siya. Parang, oo nga no, baka nga ito ang hinahanap ko. Cycle of spiritual abundance, age from 35 to 42. So, medyo may giveaway na ako, di ba? kung ano edad ko. Nakalagay dito is focuses on spiritual growth and finding purpose. In that age bracket of 35 to 42 years old, wala naman siguro sinabi kung specific na edad. Paano kung halimbawa you are nasa gitna, sabihin natin 40 years old ka na, and then saka ka nagkaroon ng parang spiritual awakening or something relevant to that, 'di ba? Parang wala naman siyang rules eh. Parang ito nga overview lang naman eh. Ang sabi nga lang dun sa research, dun sa ni TikTok is, here is a comprehensive overview based on various perspective. I'm going to use that sentence further in the future kasi parang maganda siya eh, parang various perspective. So, it's up to you. Parang take it with a grain of salt. Use your discretion if you want to believe or not. Parang ganon. But this is based on various perspective. Parang, hindi siya parang, anong source mo? Parang, ano ang legitimate source mo in proving that? Parang, no. Personal research ko lang to. And, malay mo if you want to understand things about you, and then, do some research as well. So, okay. So, balik lang ako. Balik tayo dun sa cycle of spiritual abundance. Focuses on spiritual growth and finding purpose. This stage often involves a spiritual awakening and the shift towards fulfilling one's purpose and finding joy. Sakto. Nandun ako sa stage na nakuha, ito ginagawa ko. Ito, nandun ako. Fulfilling one's purpose and finding joy. Actually, hindi ko naman din alam kung ano exact na purpose ko.
for doing this. Kasi I'm dapat nga daily vlog lang yung ano, yung mga gagawin ko or alam mo yun, kakain lang, parang yung mga food vlog gano'n, kaso dito ako talaga dinadala ni universe, Parang sa mga ganito, every time. Dati tinry ko na, alam mo yun, dalhin yung camera sa pagkakain ako. Kasi naisip ko parang ang babaw kasi. I mean, hin feeling ko hindi gano'n kasaya yung buhay ko na, alam mo yun, yung external na buhay, yung tangible, yung mga material kind of life is hindi ko sure kung makaka-relate sa akin yung mga tao. Feeling ko mas makaka-relate yung mga tao kung idi-discuss ko yung something from here, from within, from within, from here. Yung knowledge, more on ito, kung anong ginagawa ko, na podcast, daldalan, gano'n. Buhay-buhay, ganyan, slice of life, kamusta ka, okay ka lang ba, gano'n. Para I'm not trying to prove something, pero I just want to share something na what if naiisip mo na yon? What if this kind of knowledge is may interest ka pero kasi since hindi naman 'to supported ng science is ayaw mo na, 'di ba? Pero alam mo 'yun, gusto lang siya ng mga tao kapag alam mo 'yun, tipong horoscopes, mga ganyan or 'pag New Year, something na magbe-benefit tayo because it's about pera, gano'n. Pero 'pag yung mga mas deeper, mas malalim na, mas personal na, parang, "Ay hindi, joke lang 'yan." Parang, "Hindi wala, iniisip ano lang 'yan, placebo effect lang 'yan, parang wala, nasa isip mo lang 'yan, hindi 'yan totoo." 'Di ba? Pero ang napansin ko dito while I'm researching yung ganito, kasi ito nakita ko lang 'tong information na 'to sa TikTok. Hindi ko naman siya na-e-encounter years ago. Ni-research ko din siya parang sa kung may website ba nagso-support ng gano'n. Meron akong nakitang dalawa, pero yung mas madami pa na website na nagso-support nun hindi, more on 7 years of halimbawa sa mga relationships gano'n, parang sa marriages ata, gano'n. Hindi ko na binasa kasi hindi naman siya relevant sa akin. Pero eto, alam mo yun, parang kung galing siya dun sa TikTok kasi more on nagha-highlight siya nung yung mga ginagawang videos ng mga tao. Halimbawa, kung maraming videos about, let's say, astrology, yung placements ng planet, gano'n. 'Pag may maraming astrologer na nagvi-video ng same, same same information about that, gano'n. Parang yun yung iha-highlight niya, parang to summarize kaya siya different perspectives. This one, about 7 cycles of life, kung paano niya nabuo itong, ah, this thing na binabasa ko is from perspectives of different people na nakaka-experience ng pare-parehong karanasan. Gano'n lang, pare-parehong karanasan. O, 'di ba? So, hindi man siya hindi man siya proven, siguro hindi man siya proven by science, but bakit maraming tao na nakaka-relate? Bakit maraming tao na may Me Too, gano'n, na parang paano siya nakabuo ng ganito? Again, this is for my own gano'n. Pero 'di ba, I don't know. Kasi
minsan iniisip ko din naman parang, habang binabasa ko 'to na, yeah, possible kasi na, yeah, from 35 to 42 years old, nandun ka na kasi sa point na naranasan mo na hindi naman lahat kasi magkakaiba tayo ng ano, eh, ng experiences sa buhay. Magkakaiba tayo ng mga choices na ginawa sa buhay. Magkakaiba tayo ng, starting point, gano'n. And magkakaiba tayo ng backgrounds. Pero sabihin na natin na yung edad na yon is mas marami ka ng experience sa buhay. Hopefully, sana ikaw yung tipo ng tao na nag-explore, gano'n. Hindi ka yung tipong, um, ano ba 'yun, school, bahay, work, bahay, gano'n lang type of yung kung ano yung from the very start. Kasi totally wala kang ma-experience sa buhay kung gano'n. Like lalo na kung isolated ka lang, wala, hindi mo ma-experience yung life. At some point kailangan natin na lumabas, at some point kailangan natin na, you know, to experience hardships para parang kinukuwento ko, 'di ba? Kaya ako nakakapag-hanash kasi na-experience ko yung mga hardships sa buhay. There are people na mas mahirap yung mga pinagdaanan nila, and yeah, minsan we need to sh we need to share it. Kasi parang kung may ibang mga tao na nag-undergo sa gano'n na mahirap na buhay, and then they just need something na they don't want to feel alone, na yeah, they can, of course, you can, it's highly recommendable to consult, professionals. If you know, you know, 'di ba? Pero minsan maganda na makarinig din na parang, alam mo 'yun, na pinagdaanan ko din 'yan. Yung mga gano'ng salita, tapos biglang interested ka na makinig kasi parang, oo nga 'no, parang gusto mo lang marinig parang paano nila yung gano'ng klase ng, situation, and how, whether it's something good happen or something bad happen, like anong ginawa mo, 'di ba? Hindi, feeling ko lumayo na ako dun sa point ko. Pero ang point ko dito is dun sa cycle, when you are in the age of 35 and above, mas marami ka ng experiences sa life. Parang dito kasi, eto, yung 28 to 35 years old niya is emphasizes deep self-reflection and understanding one's true self. Yeah, period of mark significant life events such as marriages, divorces, and career changes. Eto, eto nangyari din sa akin 'yan. Exactly, 28 to 35 years old dito ako nag-start na magtanong ng purpose ko sa buhay. Oo, na alam mo 'yun, yung parang subconscious lang. I want to understand. I want to understand why do I bakit ako bakit ako nag-exist? Bakit ako nag-exist dito sa earth, 'di ba? Pero kasi iniisip ko na parang hindi naman natin siguro kailangan malaman yung purpose natin, parang you just need to work, gano'n. Pera-pera lang 'yan, gano'n, until mag-ipon ka lang until retirement. Pero alam mo 'yun, mapapaisip ka na, "Oh, makakaabot ba ako ng retirement part?" Gano'n. Parang hindi natin alam ang buhay, gano'n, hanggang kailan 'to ano, mag-e-end. We don't want to parang anong anong 'di ba kung sa laro, kung dun sa mga games, 'di ba, parang anong anong reason, anong point na nilalaro mo yung laro na 'to, 'di ba? Dun ka dun ka dun ka mapapatanong, and madalas hindi 'to maiintindihan ng maraming tao kasi ayaw din nila na isipin. Parang, "Come on, kumain na lang tayo, 'di ba? Let's just eat somewhere, mag-travel na lang tayo, 'di ba? Bakit ka ba nag-iisip ng mga ganyan? Para namang napakalungkot mo namang tao para mag-isip ng ganyan." Pero come on,
Like, kung ikaw na lang mag-isa sa room mo na bago ka matulog, 'di ba? Or minsan siguro kung magsho-shower ka, parang mapapaisip ka din, eh. Parang you're going to think about, life, 'di ba? Magre-reflect ka kung nasaan ka na ba. Are you doing, tingin mo ba may goals ka ba na ginagawa sa buhay? Like, sa mga susunod na araw, ano bang balak mo? Like, nasaan ka na ba? Yung mga gano'ng tanong, 'di ba? I know siguro medyo nalilito ka na sa mga pinagsasabi ko na parang, ano ba talagang point na ano bang gusto mong mangyari sa video na 'to, 'di ba? At napakagulo mo. Like pinagtiyatiyagaan na lang kitang panoorin. Pero sa'kin kasi I want, if you are on the same page with me na nagtatanong ng purpose sa buhay, kung ano ang like, okey, saan 'to papunta? Saan 'to papunta? Like, saan papunta 'tong vlog na 'to? Saan papunta ang Chasing with Heaven? Ano ba talagang chine-chase natin, 'di ba? Kasi sa'kin parang every week nagagawa ako ng ano, ng vlog, ng video. Yeah, nagtatanong din talaga ako sa sarili ko na, ano bang ano bang purpose ng pagse-share mo ng mga ganito? Yung iba kasi merong ano, eh, may tingin ko may mapupulot yung iba na halimbawa yung sa ano ba na-discuss ko na before, yung pag-stand up against, bullies or how to embrace yourself na ganito ako, I'm different. Just going to embrace who I am, 'di ba? Parang kesa magmukmok ka because you are different, um, you need to understand yourself further and 'wag kang matakot. Parang, you know, do not be afraid to express yourself. And then naisip ko, okay, so nasabi mo na siya, what's next? Ano ang mga ishi-share mo pa? And then medyo natigilan ako about dun sa ano, eh, hindi ko sure kung sa last video yun. May nabanggit ako about dun sa, generational, breaking generational curses. Kasi parang yung naisip ko na parang, "Oh my God, medyo palalim ako ng palalim dito." Na hindi ako puwedeng hindi ako puwedeng magbitaw na lang ng kung ano-ano. Kasi siyempre maraming masasaktan, maraming tao na hindi ready to, you know, I am not for people na makakanood ng mga videos ko kung itutuloy ko yon, I'm not going to be their cup of tea. Parang kaiinisan ako kasi parang, "Bakit ganyan yung content mo?" Parang masyadong malalim. Parang hindi ba puwedeng ano na lang, happy-happy lang, gano'n. But, you know, minsan kasi naisip ko na parang, bakit ba nagtutuloy-tuloy yung mga gano'ng sitwasyon? Bakit may mga patterns, may mga problems tayo na nauulit-ulit sa buhay? Is because kasi walang nagkukuwento ng mga truths. Nabulol ba ako do'n? Mga stories nila, o yun na lang. Walang nagkukuwento ng stories nila. So, walang nangyayari. It's just generation per generation per generation, nauulit lang na nauulit. Same scenario na nangyari sa buhay mo, kung anong problema mo nung when you were young, nauulit siya nung when you are a teenager, young adult. And then minsan nauulit yung mga problems sa, iba-ibang scenario. Minsan sa bahay, minsan sa friends, gano'n, depende sa tao. It's because, lesson siya. Lesson siya sa buhay natin na hindi natin nare-realize na, "Oh my God, meron pala tayong lessons na dapat na matutunan." Gano'n. Hindi pala tayo magso-school lang gano'n na yun lang yung aaralin natin, hindi pala. Parang we need to learn about life, we need to improve, we need to grow.
about life. About kailangan nating maintindihan na yung mga old patterns na nagko-cause ng problems natin is dapat meron na tayong ibang approach. Pag-isipan natin kung paano magka-create ng ibang approach para hindi na siya maulit, 'di ba? Sabihin natin na ganito. Sabihin natin ganito yung problem. Sabihin natin na lagi kang late, gano'n. I mean, sa'kin nangyayari yun, kasi lagi akong late. Late ako lagi ng late in my, yung mga previous na ano. And then I realize, oo nga 'no, siguro kasi siyempre mahirap mag-travel, gano'n. Like hindi natin talaga alam mo 'yun, hindi natin mahawak yung wala tayong control sa transport system natin, 'di ba? Parang hindi kasi nag-i-improve yung gano'ng part, sa society natin. Wala tayong kontrol sa gano'ng part. So, gagawin mo is kailangan mong gumising ng maaga, mag-prepare ng maaga para makarating ka ng maaga sa pupuntahan mo. But then, na-realize ko na maybe kaya ka na laging nale is because, maybe you lack discipline. Kasi hindi mo mina-manage o hindi mo binibigyan ng priority yung kung ano yung gagawin mo. Parang wala kang routine, wala kang plano, wala kang, for you parang bahala na or on gano'n. So, ang mangyayari is mauulit-ulit talaga yung pare-parehong problema. Late ka ng late hanggang sa mapapelan ka sa work mo or late ka ng late 'pag nakikipag-meet ka sa ibang tao. So, nagkakaroon ng negative impression about you. Late ka ng late, so walang nangyayari I mean, sabihin na natin na movie, gano'n, ay late ka. So, hindi ka nakaabot na-miss mo yung first half, tipong gano'n. So, 'di ba, parang it's always a missed opportunity, gano'n, 'di ba? Old patterns, problems, and kung babalikan natin yung about sa 7-year cycle, kasi feeling ko ang layo ko na. Pero kung babalikan natin yung about sa 7-year cycle, simula nung nasaan na yun? Simula pagkabata natin hanggang marating natin yun do sa part ng bago tayo mag 30 years old, yung mga patterns ng mga lessons natin is usually umulit-ulit na ng ilang beses yan, eh. Hindi lang natin naiintindihan na lesson pala siya na dapat natin na baguhin. 'Di ba? Pag nakakapanood ka ng ibang mga alam mo yun ba, halimbawa ibang mga TikTok, mga videos, mga podcast, 'di ba? Tas medyo deep yung mga topics, 'di ba? Ano bang pinag-uusapan nila? Like, ano bang usually mga common na, bakit yung mga nagiging jowa mo or mga nakaka-date mo is laging, let's say bad boy, gano'n or parang negative influence. Tapos, hindi, kasi ano gano'n talaga yung mga gusto ko or parang ano ba yun, parang ewan ko, syunga lang talaga ako sa pag-ibig. Yung mga gano'ng klaseng sagot na nakikita natin sa ano, sa mga palabas. Pero bakit ba nila laging inuulit-ulit yun? Kasi dun sila komportable, 'di ba? People are going, to blame na kasi ganito talaga ako, gano'n. Parang okay, fine, sige ganyan ka. Pero hindi mo ba naisip na gumawa ka kaya ng ibang approach dun sa ganyang problema para ma-resolve mo? Why not try a different path, 'di ba? Para
yung reality mo is magbago din. Kasi naisip ko dito, kung ang nire-research ko is about sa, alam mo yun, proving na, yeah, I'm seeing angel numbers. I think I'm divinely guided. I think yung mga topics na sinasabi ko is divinely guided. Ganon. And ito na yung ito na yung proof la okay, so at this age, 35 to 42 years old, you are in the spiritual abundance part of your life cycle. So, yeah, eto na yung valid na confirmation na hinahanap mo. Yeah, you're valid. Okay, yeah. So, what's next? 'Di ba? Naisip ko lang, okay, so what's next? Are there any an a- anong kasunod nito? Napaisip ako na, ano mga i-she-share ko? Ano ang mga i-she-share ko? Ngayong na-prove ko na okay, ito na. Nakikita rin siya ng ibang tao, meron na akong, written proof. Ano pang gusto kong i-prove sa sarili ko? Anong next? Anong kasunod na mga vlogs nito? I'm sorry. I'm sorry, kung ano. I'm sorry if you reach this part and biglang, "What the ano bang klaseng ano bang klaseng nagvo-vlog 'to? Ano bang klaseng nagpo-podcast na 'to?" Na parang hanash ka lang ng hanash. Wala naman palang sense yung yung pinagsasabi mo. Bigla tuloy ako nawala. Oo nga 'no? Kasi minsan naisip ko, like ano ba, oo nga 'no? Ano ngang purpose? Like minsan naisip ko like, ano ba mga patterns ko o ano ba mga old patterns ko sa buhay na kailangan kong baguhin? And alam mo yun, madalas madalas ang naiisip ko pagka ganyan is yung going back to the generational curse. Kasi ako feeling ko parang ang dami kong hanash about sa hardships na nangyari sa akin in terms of, I mean, marami akong bagay na sana hindi ako naging masyadong mabait when I was growing up, gano'n. Sana hindi ako masyado nag-conform sa ibang tao kasi parang lahat ng hardships nangyari sa akin eh. Parang mukha lang akong afloat lang, mukha akong swerte lagi sa buhay. Pero pagdating dun sa, alam mo yun, when it comes to relationships, pagdating sa ibang tao, like parang ang daming beses na ang dami kong pwedeng i-discuss about generational curses. Ang dami ko pwedeng i-discuss about sa kung paano basahin yung ibang tao, gano'n. Like, wala na yung magic book ko. Yung kay Robert Greene na Laws of Human Nature. Kasi up to now binabasa ko pa rin siya and ang dami kong aha moments na parang, "Oh my God, oo nga, next topic ko 'to. Oo nga, ay 'to next topic ko 'to. Ay next topic ko 'to." Mga gano'n. Kaso napipigilan ako kasi hindi ko alam kung paano siya ire-receive ng ninyo. If ever may nanonood nito, hindi ko alam kung ready ba yung mga tao na i-discuss yung mga gano'n. Kasi yung mga nauna kong ginawa na na video about sa parang personal lang sa akin yun, eh. What if mag-tackle ako ng ibang yung mga hindi pinag-uusapan kaso
mahirap kasi baka mamaya may masaktan na ibang tao and hindi ko naman siyempre intention 'yun. Paano ko kaya i-wo-word ng mas maganda? Paano ko gagawan siya ng paano ko gagawa ng perspective na hindi siya makakasakit? Um, I'm thinking of how can we explain, those, hardships na alam mo 'yun, paano natin i-explain yung hardships na 'yun na walang masasaktan, magiging educational siya at some point, gano'n, na parang, okey, pinagdaanan niya 'to nung nagkukuwento, which is ako. So, if ever ma-encounter ko 'to, at least, you know, puwede ko siyang maiwasan, gano'n. Or at least at least na-realize ko na, okey meron palang mga tao na dahil masyado silang mabait, naabuso sila ng ibang tao, gano'n. Yung parang hindi ay ano, parang hindi naman masyadong malala yung sa'kin na parang parang ang lalim pala ng ang lalim pala nung word na na abuso. What I mean is parang 'di naman nalamangan. O siya, sige yun na lang din, naabuso na lang ang term, gano'n. Kasi hindi naman dun naman papunta yun, eh. Oo, 'wag na ako masyadong mag-sugarcoat. Kasi in the future if I'm going to discuss further, oh my God, mapa-oh my God na lang ako. Mahirap mag-discuss kasi ng ano, eh, ng mga bagay na na may possible na masaktan ng ibang tao. I'm still going to think about it pero yeah, you know, oh my God, magwa-one hindi, 45 minutes. Kung nandito ka pa, I'm I'm sorry if, you know, you listen to a podcast like this, a hanash like this, a vlog like this, na there is this person na he thinks he has a purpose in life and the divine thinks that he has a purpose in life is just that hindi niya alam, hindi hindi niya alam kung ano yung purpose na yon. It's a greater purpose but he doesn't know where to start. He doesn't know where to find. Pero nagdi-discuss siya ng ganito because it's from within. It's from the heart. It's not to please. It's not to please people. It's to tell truth. A truth that it may not be science based, but truth because it's from um life experience. Maybe that's it. I do not know. This is a weird vlog. Well, I'm weird. Well, I'm weird. I'm not sure kung weird din yung mga yung mga ma-attract kong tao. But sana lang makarating siya dun sa mga tao na alam mo yun, naghahanap din ng purpose sa buhay.
Kasi marami namang klase ng purpose sa buhay, 'di ba? I mean, ang dami rin naman na alam mo 'yun, yung mga random na nagti-TikTok lang na nagkukuwento, marami silang maraming mga pinaglalaban ng bawat tao, 'di ba? Some are political, gano'n. Some are, rallying for, for example, yung women's rights, gano'n. Or something about ano pinaglalaban ng iba, you know, yung mga changes sa society, yung mga pagtanggap natin sa mga hindi tinatanggap noon, mga gano'n, 'di ba? And I was thinking, ako, parang mirror but mirror 'to, gano'n. Parang ikaw, like, marami kang hanash sa isip mo. Maraming bagay na tumatakbo lagi sa isip mo na hindi na nga nagpapahinga yung isip mo because that's who you are. And I'm talking about me. Pero ano ang purpose mo? Saan ka lulugar sa society na 'to? Saan ka lulugar sa mundo na 'to? Andun ka ba, like, last time kasi na-discuss ko 'to, sa dalawang uri ng tao na sa'kin tingin ko, yung isang type ng tao is yung nasa hamster wheel lang na, just living the traditional kind of life, the traditional cycle of life. What I mean is, yeah, traditional cycle of life. And the second type of person is the one that follow orders, yeah, still living maybe traditional life, but is more open-minded, one that less conforms with society, the one that asks or question his purpose here on earth. Welcome to the deep side of YouTube. Welcome to the deep side of YouTube. Feeling ko dapat i-crop ko to, no, para para sa intro. Ganun. Because, wala naman ako script. Well, this one is kind of script na binabasa ko. Pero, this thing na tumatakbo na, oh my God, 50 minutes na ako. 1 hour na ako. Oh my God, paano ko ito tatapusin? Universe, please help me. Kanina naisip ko na yung conclusion nito eh. Kung paano. Hindi ko alam kung paano ko i-conclude. Okay, siguro ganito na lang. Okay, so ngayon, nagkaroon na ako ng validation based on the ang sabi dito is comprehensive overview on various perspectives. 'Yon. So ibig sabihin opinion siya ng maraming tao na kinonsolidate ni AI, ni TikTok para i-provide yung list na 'to. And lumabas doon sa kanyang highlights na nasa cycle ka na ng spiritual abundance. Galing ka na sa self-understanding, which is questioning self-reflection and understanding one's true self. And now, you are on your spiritual awakening. Shifting towards fulfilling one's purpose and finding joy. So, anong gagawin mo? O ano pa nga ba? E di, iyon sinabi niya. Fulfilling one's purpose and finding joy. Ang tanong, paano ko hahanapin yun? My God! My God! Hindi ko alam. Well, siguro like ang ginagawa ko na nga lang. Ano bang pwede kong i-share sa mundo? Siguro gano'n na lang, no? Ano bang pwede kong i-share sa mundo
na something na hindi naman yung tipong nagtitimpla ng kape sa umaga or yung tipong get ready with me. O siguro puwede rin 'no, get ready with me. Kaso kasi parang medyo paulit-ulit na yung gano'n. Parang gusto ko naman mag-share ng something na, alam mo yun, something to na 'pag ikaw, 'pag napanood mo is magre-reflect ka din. Parang halimbawa ito, ang gulo-gulo ng naging vlog ko. Pero sana 'wag mo na akong kainisan. I mean, I just want to discuss things that are, alam mo yun, deep, gano'n. Na tipong discussion lang kapag kapag heartbroken yung mga tao, gano'n. Parang, "I need a friend," gano'n, 'di ba? Saka dun lumalalim yung tao, eh, kapag kung kailang kung kailang may problema, kung kailang ano, nag-aaya na yan ng ano, ng inom, mga gano'n. Tapos yung 'pag halimbawa merong ano ba yun, yung 'pag may team building, 'pag may party, gano'n. Ta's bigla na lang may iiyak, gano'n. Parang, ha, happy-happy lang tayo ta's biglang may umiyak, bakit gano'n? Parang kumakain lang tayo dito ta's biglang umiyak or parang swimming-swimming lang tayo ta's biglang may umiyak, gano'n. Ayan na, ta's may lalapit na gano'n. 'Di ba yung mga gano'ng topic dun nagiging malalim yung mga tao. Parang though hindi na natin kailangan lagi na may hindi natin kailangan lagi na may mag-iintay pa tayo ng specific na na opportunity para lang to reflect something, within, 'di ba? Na mag-isip ng nasaan ka na ba sa buhay mo, 'di ba? Why not puwedeng may napanood ko lang na ganito and napaisip ka, 'di ba? We're not trying to prove naman na parang, "Hoy, maniwala kayo sa'kin," gano'n. I'm not trying to prove that as well. Pero ikaw, pag-isipan mo din na kung may na-gets ka or may something na may alam mo yun, parang ding-ding in your mind habang nagkukuwento ako, 'di ba? Sana sana may naintindihan ka. Sana may natutunan ka kaunti, gano'n. Kung wala naman, I'm sorry if I wasted your time. Pero kung relevant naman sa'yo ito, just 'di okey, 'di ba? In the future, yeah, in the future, I'm going to, you know, surrender. I mean, surrender na kung ano yung sabihin na natin na hindi ako magpa-plan ng topics, mga gano'n. And then kung ano yung lalabas, like halimbawa ito, ganito, kung ano yung gusto kong i-share is i-share ko na lang, 'di ba? Pero siyempre magiging careful pa din ako as much as possible sa mga words kasi baka masyado akong maging totoo, may masaktan, gano'n. Mahirap na, gano'n. Hindi ko alam kung may iba ng tao na gumagawa nito, but anyway, personal lang naman 'to. We never know. 'Yun lang. Sana makaabot ako dun sa part na I'm going to reach, my purpose and yeah, personal fulfillment. As of now na eto tatapusin ko na 'to kasi 57 minutes na, eh. Parang mahirap na 'to i-edit, masyado na malaking file. Since impromptu lang naman 'to, wala lang ang saya na para ako nagpa-problem solving sa in a form of vlog, gano'n, na hindi ko naman alam kung sino ang manonood. But anyways, ayun, masaya mag-share ng ganito. Kasi wala naman akong nakakausap na makakaintindi sa ganitong klase ng topics. So far wala, eh.
May mga friends ako na kaso siyempre may iba-iba na silang ano sa buhay, may priorities, gano'n. And ako hindi ko i-di-discuss yung about sa ganito na spirituality kung hindi naman open yung tao, yun. Kaya kung kaya kung open-minded ka gano'n, like kung kasi para possible hindi ka naman you're not into spiritual awakening, something like that. But hindi mo naman kailangan na ipilit yung mga gano'ng bagay, gano'n. But to reflect kung nasaan ka na, kung tingin mo may nangyayari ba sa buhay mo in a way na masaya ka ba? Yun na lang. Yun na lang tanong na yun, masaya ka ba sa buhay mo, 'di ba? Parang isantabi mo na yung mga idea ng spiritual awakening. I mean, that is my ano na lang, that is my own problem, gano'n. For my own personal problem. But for the general public na na if ever na makanood nito is, you know, yun, pag-isipan mo kung nasaang stage ka na ng buhay, kung may nangyayari ba, gano'n. Masaya ka ba, Masaya ka ba sa life mo? Ano ang mga bagay na gusto mong hanapin? Ayun, yun lang. Bye bye.